Hi guys! So nandito tayo ngayon sa SM City Legazpi dahil ako ay magpapa-check up ng mata at magpapa-eyeglasses na rin. Una nga ay pina-fill out na ako ng form para maipila. Yung number ko nga ay number 1. Akala ko ako na yung susunod or ako na yung manguna pero hindi pala dahil yung number ng ina-accommodate nila ay nasa 86 pa lang. So kapag naka 100, tsaka siya babalik sa number 1. While waiting na matawag sa aking check-up ay sinabihan ako ng attendant na pumili na raw ako ng aking frame. Isa nga itong transparent na pink sa pinagpipilian ko sa aking magiging frame. At ito naman yung isa na color black naman siya na pareha silang transparent. Yung isa ay pink at yung isa naman ng black. Yung size nila parang hindi naman nagkakalayo, parehas lang din. Pero magkaiba yung presyo nila kasi magkaiba yung brand nila. At ito na nga color pink yung napili ko kasi hindi siya bulky tingnan, hindi masyadong malapad yung mukha ko tingnan at parang wala lang akong suot, ganun. At habang naghihintay nga kami ay naglibot-libot muna kami dito sa loob ng mall dahil nga number 86 pa lang yung ina-accommodate nila at number 1 pa ako. Naghanap sana kami dito sa Uniqlo ng mga damit ng color of the year pero hindi kami nakapili. After ilang minutes, bumalik na rin kami dito sa EO at 94 na yung kanilang ina-accommodate so mabilis na lang yun. Medyo natagalan talaga kami dito sa check-up kasi marami rin yung taong nakapila. Maya-maya nga itinawag na rin ako para sa check-up and I want to commend yung mga staff and yung doctors dito sa EO dahil napakagagaling talaga nila. Yung mga staff nila talaga i-assist ka nila sa proseso kung paano yung pagpapa-check up at yung paano yung pagpapagawa ng salamin mo. Natutuwa rin ako sa naging doctor ko dahil talaga tinatanong niya ako kung kamusta yung kondisyon ng mata ko. Hindi niya rin minamadali kung ano yung magiging sagot ko. Nako-compare ko kasi siya sa dating nagpa-check up ako ng mata. Noon kasi minamadali yung sagot so hindi ko talaga ma-assess kung ano yung nangyayari sa mata ko, kung ano yung vision ko tapos gusto nila sagot agad. Pero dito sa EO talagang binibigyan nila ng time yung kanilang mga client na ma-assess yung kanilang paningin, yung kanilang vision para ma-address kung ano yung problema ng kanilang mga mata. So yun na nga para sa akin worth it yung matagal kong paghihintay dahil naitama talaga yung vision ko. Hindi tumigil si Doc hanggat hindi ko nakikita yung medyo malayong letters na sharp, na maayos. Kasi yung unang pinatingin sa akin ay mga letters. Binabasa ko ng mga letters. Unang batch ng mga letters medyo malalaki hanggang papaliit na siya. May pagbabago ba siya pag yan? CVSDZ. So mas nakita mo yung S? Apa, pero parang nagdo-double-double po siya. Nagdo-double-double pa rin. Yan po ito. Ayan. Mas CVSDZ. Okay. Pakibasa po yan. ONS. Ano po yan? KRSRHNC. Okay po. HNDRK. Okay. CKCDV. So yun na nga yung naging assessment ni Doc ay ako ay may blur vision, nearsightedness, at astigmatism. Yung astigmatism ko, 50 siya nung una pero ibinaba ni Doc sa 20 or 25, ganyan. Tapos ito, nag-try on na ako nung salamin. At napakaganda talaga kasi nakikita ko na talaga yung medyo malayo. So yung una, pinapatingin ako ni Doc sa mga malalayo kasi nga nearsighted ako so dapat makita ko yung mga malalayo. So pinabasa niya sa akin yung mga karatula, yung mga signages, kung nababasa ko daw. Yung una, medyo nagdo-double-double siya kasi nga meron akong astigmatism tapos yung nasisilaw ako sa maliwanag. So nagdo-double-double yung mga letters, parang may mga shadows. So sinabi ko yun sa kanya. Kaya yung 50, binabaan niya ng mga nasa 20 or 25, hindi ko lang sure. So nung binabaan ni Doc, ayun na, mas nakakita na ako ng mas malinaw. Sabi ko nga, parang yung nakikita ko ay parang edited na dahil in-adjust na yung contrast, in-adjust na yung sharpness, dahil mas malinaw talaga at mas talaga nakita ko yung detalye ng mga letra. Kaya nung tiningnan ko yung comparison, nung may salamin at walang salamin, talagang kitang-kita ko yung pagkakaiba nila at natuwa talaga ako, napasmile ako. Kitang-kita nyo naman.